Marahil nagtataka ka, ano ba ang Facebook Meta? Well, kung bago ka pa lang dito, hayaan mong ipaliwanag ko sa ito. Pero bago natin simulan ang video, nais ko magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Ben, o tawagin nyo na lang akong Kuya Ben, at ako isang professional social media coordinator na naglalayong tulungan ang mga beginner content creator at iba pang mga business asset pagdating sa social media. So let's go! Ang Facebook Meta Business Site ay isang platform na nagbibigay ng mga tool at serbisyo para sa mga negosyo at organisasyon para sa atin, sa mga content creator kagaya natin. At ito ay naglalayong tulungan ang mga kumpanya na pamalaan ang kanilang online presence, mag-engage sa mga customer at maabot ang kanilang mga layunin sa marketing. Kagaya na lamang na nakikita natin sa online shops sa Facebook, mga nag-affiliate dito at madami pa about some businesses. At narito ang ilang mahalagang tampok na meron sa Facebook Meta Business Site. Unang-una dito ang iyong pagmamanage ng iyong Facebook page. Magpapahintulot ito sa iyo na pamalaan ang iyong Facebook page at Instagram sa isang lugar. Sa madaling paliwanag, si FB at IG ay pinagsama kay Meta App. Okay? Number 2, sa mga post at story. Sa mga bawat post, connected na dito si FB at IG. Depende na sa iyo kung i-connect mo yung account mo sa IG, pero I suggest na i-connect mo yung dalawa para meron ka pa rin multiple income stream. Number 3, mga messages. Napakalaga ng Meta pagdating sa messages na nare-receive sa iyong page dahil dito mo mas mamamanage yung bawat customer or follower kung ano yung price range at automated reply and any others. Mga insights, meron itong mga data or strategy tungkol sa iyong page, mga posts at mga ads. Dito mo mas ma-highlight kung ano yung mga need mong gawin, kung ano yung mga nagtetrend sa post. Note, mahalagang malaman mo kung anong mga nagtetrend sa iyong content dahil doon mo mas ma-analyze kung ano yung mas prepare mong content. So, gets? Mga ads. Sa business page, mahalaga ang ads sa kanila, pero as a content creator, huwag mong iset up ito into ads ang iyong account dahil wala ka namang sinesell na product, okay? Mas maigi na gumamit ka ng boost kaysa ads kung content creator ka para makalas ka ng gastos. Number 6, event. Mahalagang malaman mo ito dahil sa events, mas ma-encourage yung fellow followers mo kung ano yung mga eksaktong oras o araw mo gagawin yung mahalagang pangyayari na sineshare mo sa kanila. So ano ba mga benefits sa'yo nito bilang isang content creator or isang negosyante? Unang-una dito ay mas mapapadali, mas maraming mga tools sa pag-a-analyze, mas maraming mga opportunity, mas maraming mga data or datos. Pagpapalawak ng reach na nagbibigay ng oportunidad na maabot ang mas malawak na audience sa Facebook at Instagram, or tawagin natin sa madaling salita na boost. Pagpapabuti ng engagement na nagbibigay ng mga tool para sa pagpapabuti ng interaksyon sa mga manunood mo. Collaboration na nagbibigay oportunidad na makipagtulungan sa ibang mga content creator. Monetization na nagbibigay ng mga oportunidad para sa monetization tulad ng mga ads, sponsorship at affiliate marketing. At sa huli, napakalaga na meron ka Meta Business Site dahil dito mo mas ma-analyze kung magkano ang earnings mo everyday. Depende kung paano mo susuriin at lalong-lalo na kung paano mo mag-set up ng monetization tool pagdating sa in-stream ads. At sa susunod na video, malalaman nyo kung paano i-set up ang monetization tool dahil wala sa Facebook app nito kundi nasa Meta Business Site lamang. So yun lang, sana may natutunan kayo mula sa akin. Muli, ako ang kuya nyo, Kuya Ben.